Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek Secretary Remulla earlier said that former Congressman Zaldico is staying in a gated community in Portugal, pero a certiorari petition filed with the Ombudsman indicates that he was in Sweden. Does the government still know the whereabouts of the former congressman? Sa ngayon po ay nakikipag-ugnayan din po tayo sa DILG at ang huli nga po nilang sinabi ay aalamin po nila kung ito may katotohanan. At tiwala naman po ang Pangulo sa ginagawa pong trabaho ng ating mga ahensya ng gobyerno, lalo-lalo na sa pagtugi sa mga fugitives. Follow-up, kanina po nabanggit din po ni Secretary Remulla na ang Pangulo na ang nagsabi na gagawa siya ng hakbang para kausapin ang Pangulo ng Portugal para maresolba na ito. How frustrated is the President that Ko and other fugitives remain at large? May commitment po kaya na ngayong taon posible na ma-repatriate or ma-arrest na po? Hindi natin masasabing may frustration ng Pangulo dahil alam po niya na ang mga namumuno sa mga ahensya ng gobyerno na tumutugis sa mga fugitive ay nagtatrabaho ng ayon sa kanyang utos. Kinakailangan lang po siguro ng talagang mas pursigihin pa ang paghahanap sa mga taong nagtatago sa kamay ng batas. Optimistic po tayo this year. Of course. Optimistic ang Pangulo na mahuhuli at madadala ang mga nagtatago sa batas ng sa kamay ng batas dito sa Pilipinas para mapanagot kung sila ay dapat na mapanagot. Next po, Kat Valiente, The Manila Times. Hi, good morning, Yusek. Yusek, regarding the tourism, one of the factors affecting the tourism industry seen by Tourism Secretary Frasco is the high rates of airfare, way higher compared po to other ASEAN counterparts. Is Malacanang considering to examine this and eventually order po to regulate prices of airfare in the country? Actually, napag-uusapan po talaga yan, issue po yan na mas lumalabas, na mas mataas ang airfare patungo, halimbawa na lang sa Siargao as compared kung pupunta sa ibang bansa. Pero ito po ay ginagawa na po ng paraan ng Secretary Banoy ng DOTR at sinabi po niya ang ilang mga dahilan kung bakit may mataas na airfare patungo sa mga ibang destinasyon sa Pilipinas. Unang-una po, may mga nag-ooperate mga smaller aircraft na nakakapag-accommodate lamang ng 60 to 70 passengers pero pareho po ng operational cost as compared sa jet economics na nakakapag-accommodate ng 200 passengers. So kung tutuusin nyo, mas mahal po talaga pag smaller craft ang magagamit. Pero karaniwan po talaga, smaller craft lang ang pwedeng bumiyahe sa mga magagandang destination dito sa Pilipinas. Pangalawa po ay sinabi rin po niya na nakapag-negotiate na po siya at nakapag-usap na po sa pamunuan ng PAL at Cebu Pacific at nag-agree naman po na mababawasan ang presyo lalo-lalo pa sa mga sa Siargao flights. Ayan po. At may mga problema rin po patungkol sa fluctuating fuel cost. Pero kapag ka po nakita naman po na bumababa ang presyo, nire-remind po ng CAB, mga airlines na i-reduce din po nila ang fuel surcharge. Surcharge effectively cutting down airfare. So, yun po ang ginagawa ng DOTR para po mas gumanda pa po ang turismo sa ating bansa pagdating po sa issue ng airfare. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Yusek, nakausap niyo po at nakaharap kagabi si Pangulong Marcos. Napag-usapan na ba ng Pangulo ang mga posibleng senaryo ng impeachment kasama ang kanyang legal team? Dahil sa Lunes po, magpupulong na po ang House Committee on Justice para consolidate ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Natanong ko po siya kagabi, pero ang sabi lang po sa atin ng Pangulo ay alam niya po ang proseso at susunod lamang siya sa proseso. Ganun lang po. So wala pang legal team, ma'am, na binubuo ang palasyo? Wala pa po. Hindi pa po napag-uusapan yun. Okay. Ma'am, follow up lang. With the health rumors and impeachment talks combined, how do the palace reassure the public about stability? Nakita niyo naman po ang Pangulo, kahit po sinasabi ng doktor na kailangan niya maghinay-hinay, patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Hindi po nagbabakasyon ng Pangulo. Kahit po kailangan niya mamahinga, nandun pa rin po, nagbabasa ng mga briefer,
na mga briefs na dapat niyang alamin para po siya ay updated. So nakita po natin kung gaano kasipag ang Pangulo. Hindi po sanay ang mga kababayan natin na nakikita ang Pangulo na nagre-relax, hindi tulad ng iba. So tandaan po natin with that, na nakikita po natin na sunod-sunod pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo kahit may iniinda noon. So, magtiwala lamang po ang taong bayan para mas maging maganda po ang impact nito sa ating ekonomiya. Salamat, ma'am. Next question po, Christian Yusores, DZMM. Yusek, pinag-aaralan po ng Senado na i-declare na persona non grata yung ilang officials ng Chinese Embassy. And nauna na po yung Municipality of Kalayaan sa Palawan na i-declare as persona non grata si Chinese Ambassador Jing Quan. Ang Malacanang po ba ay pag-aaralan din na mag-declare ng persona non grata sa officials ng Chinese Embassy? Kahapon po ay nakausap po mismo natin si Secretary Tess Lazaro para ipaalam po sa mga kababayan natin kung ano ang stance ng DFA at ng pamahalaan. Babasahin ko po sa inyo ang statement mismo mula sa DFA. The Department of Foreign Affairs takes note of the proposed resolutions in both houses of the Philippine Congress that calls for declaring diplomatic personnel of the Chinese Embassy as persona non grata. The declaration of persona non grata is one of the most severe forms of diplomatic action that can be imposed by the government against foreign diplomatic personnel. While it is within the remit of the DFA, such an action is an option of last resort, second only to downgrading of relations, when diplomatic relations with a certain country has seriously fractured that no intervening remedy can stabilize the interaction and engagement. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, which is why it should not be made lightly and decided only with careful and clear thought and preparedness for how it will shape the Philippines' strategic interests moving forward. The DFA remains committed to its mandate to conduct diplomacy in an appropriate and effective manner that advances the overall national interest. It is in direct communication with the Chinese government on various bilateral and international issues that are of great importance to the Philippines. It is hoped that the DFA would be provided with ample space to perform its functions and to sort out issues with foreign counterparts through dialogue and consultation rather than through public discourse, in accordance with the President's vision and guidance as the architect of Philippine foreign policy. End of quote. Isang follow-up lang, ma'am. Nabanggit din po ni Senator Lacson kanina sa isang panayam na regardless kung makapagpasa sila ng resolution for declaring persona non grata, at the end of the day, si Pangulo pa rin po ang magde-decide kung magpapataw ng ganong decision. Ano po yung, may nabanggit po ba ang Pangulo? Is he aware dito sa nagiging palitan ng Chinese and Philippine officials? And ano po ang position niya dito? Aware po siya at nakikipag-usap din po siya kay Secretary Tess Lazaro. At ang aking nabanggit na sinasabi nating polisiya, yun po ang sinasabi ng Pangulo. Next question po, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, nabanggit niyo po ang pagdedeklarang persona non grata is an option of last resort. But are we drawing a red line beyond which the diplomats cannot go beyond that line? Kasi ang sinasabi ng mga mababatas natin, disrespectful, undiplomatic, interfering na itong mga nagiging pahayag ng Chinese ambassador. Meron hubang line na wag naman siyang lalampas dyan because we might be constrained to take action. Sa ganyan pong mga katanungan na mas malalim at dapat na polisiya pa rin ang pagtugon, may kasamang polisiya mula sa DFA at sa Pangulo, ibabato ko na lamang po ang sa katanungan na yan mismo kay Secretary Tess Lazaro. Last na lang po, sa gitna po nitong umiinit na world war, is the President more inclined to de-escalate or to take firm action? Pwede naman pong pagsamahin. Pwede naman pong magkaroon ng firm action with diplomacy. Salamat. Next question po, Christian Bascones, PRTV.
Morning, Yusek. Nung nakaraang ASEAN chair, that was the Malaysia, given the fact na naging successful po yung paglagda ng ASEAN-China Free Trade Agreement o ACFTA 3.0, yun po, may mga nangyayaring ganitong sikalot between, sabi nga po ni Sir Ivan, World War between the Chinese Embassy and also the government officials of the Philippines. Alam naman po natin na matagal nang pinag-uusapan at itinutulak ang South China Sea Code of Conduct bilang kasunduan sa pagitan ng ASEAN at China para maiwasan ng gulo sa katakatang teritoryo, most particularly ang South China Sea at West Philippine Sea po. As the Philippines chairs ASEAN in 2026 and hosts the Foreign Ministers' retreat in Cebu, how is the palace advancing abiding South China Sea Code of Conduct while promoting ASEAN unity and stability? Una po, kahit po nung tayo ay nagkaroon ng kapihan, sinabi din po ng Pangulo na siya ay umaasa na magkakaroon po at magkakaroon na po ng agreement regarding dito sa Code of Conduct. At pati po ang DFA, ay sinabi na ay umaasa sila at committed sila na ito po ay mapirmahan, magkaroon na ng tuldok para po magkaroon tayo ng Code of Conduct patungkol po dito sa South China Sea, West Philippine Sea. So, during this chairmanship of the Philippines? Yes, opo. Isa po ito sa agenda po ng Pangulo. Thank you, ma'am. Next question po, Let Narciso, DZRH. Yusek, ano pong reaksyon ng Pangulo sa muling pagpapaliban ng BARM elections? Napakita po kasi ng COMELEC kung ano yung maaari naging dahilan kung bakit kailangan ma-postpone o operational issues and legal issues. Dahil lumalabas na medyo kulang ang panahon sa paghahanda at may mga papel na dapat pang mapirmahan na hindi pa napipirmahan. So yan po ay ayon sa COMELEC. At kung makikita naman po ng Pangulo ang mga dahilan nito, hindi po talaga maaaring maipatupad muli agad ang elections ngayon, March. At kung ito naman ay lalabag din sa batas, katulad ng sinasabi ng COMELEC, maaari po talaga siyang ma-postpone. Kinausap na po ba ng Pangulo si Chair Garcia tungkol dito? Kasi palagi pong sinasabi ng Presidente kung gaano kahalaga na makapagdaos ng kauna-unahang BARM elections. Ito po ay pang-apat na beses na mapopostpone. At just recently, dun sa pag-attend niya ng BARM anniversary, hinimok pa ng Presidente yung mga tao doon na lumahok dun sa paparating na eleksyon. Yes, gustong-gusto po talaga ng Pangulo na matuloy ang eleksyon. Pero if time constraints at hindi po maipapatupad at dahil makakalabag din po ng batas, hindi naman po nanaisin ng Pangulo na maituloy ang eleksyon kung may malalabag na batas. Nagkausap na po sila ni Chair Garcia. Wala pa pong ipinapaabot sa atin kung sila nagkausap, pero sa ating pagkakaalam ay maaari pong magkaroon ng diskusyon patungkol dito. Next question po, Kat Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. Ma'am, what is keeping the President from issuing a clear-cut directive on the fate of the Independent Commission for Infrastructure? The President is just awaiting the report of the ICI. Upon receipt of the report, the President will make the next move regarding the ICI. And did the President issue a deadline on when that report should be submitted? As of now, there's none. So the ICI operations continue. How does the palace respond to comments that taxpayers' money is still being used to fund the seeming continued operations of the ICI instead of completely cutting it short to save money? No, I believe the ICI is still operating. The ICI is still complying with its mandate. So there is no money spent na we can say that it's just wasted. No. The people in the ICI are still working and investigating the documents given to them. Ma'am, last question about the ICI. Yung ICI po ba, meron pa siyang bagong in-investigate na case apart from the 3 cases that were already filed in different courts? Sa aking pagkakaalam, so far, sa mga nababasa natin, dahil sa ngayon ay tinatawagan natin si Atty. Hosaka, meron pa po sila inimbestigahan dahil marami pa pong mga dokumentong naiwan sa kanila. So, patuloy pa rin po yung pag-iimbestigan nila. Okay po. Next, last question na po. Michelle Giliang, LTV.
Hello po, Yusek. Good afternoon. Malacanang has repeatedly said that the president is making steady progress following his diverticulitis diagnosis. Last night, you showed us a video with President Marcos playing with his dog, and he seems fine. He seems okay. So I just want to ask po, Yusek, given this, why has the president continued to miss public events, just like PNP Day this morning? And when can the public expect him to resume attending his scheduled engagements? Lahat po ng ginagawa ng Pangulo ngayon, engagement, activities. Hindi po biro ngayon, tatlong events po ang pupuntahan ng Pangulo. So, wala pong naipapakita ang Pangulo na hindi siya nagpapatuloy magtrabaho. Dahil nakikita niyo naman din po sa ating mga binibigay na mga updates, ang video, at mga larawan katulad ng oath-taking ni General Nartate. So tuloy-tuloy po, wala pong patlang ang pagtatrabaho ng Pangulo. Just a follow-up po, Yusek. Can Malacanang confirm whether the president will undergo further medical tests related to his condition? Wala po nasabi sa ating kagabi. Pero ang mga doktor naman po niya, sabi naman po ng Pangulo, chine-check pa rin po siya. Pero kung ano pong klase pang test or what, wala pong nabanggit sa atin ng Pangulo. Yun na po yung huling tanong, Yusek. Back to you po. Yes. Sorry, one last, ma'am. Bago lang pong nilabas na statement ng Chinese Embassy would ask for palace reaction. Ang sabi po ng Chinese Embassy, there is but one person who has the authority to ask Ambassador Jing to leave the Philippines, and that is President Marcos. If he were to receive such notice from President Marcos, he would depart immediately. Ano pong reaction ng palace? Wala pa pong reaksyon patungkol po dyan. Kasasabi ko lamang po kung ano po yung sinabi ng polisiya at na ina-adapt po ng DFA. Yun na po yung huling tanong, Yusek. Back to you po. Sige, go. Thank you, Undersecretary. Ma'am, just to follow up on the tourism issue, since you headlined this press conference with that, does Tourism Secretary Cristina Frasco still enjoy the trust of the president? Because talk is rife among the business in the business sector that she is set to be replaced by Yes. another. She still enjoys the trust of the president. At bago po, Ivan, Ma'am, sorry. Yung kumalat lang po kahapon na fake medical document supposedly detailing the president's condition is our law enforcement agencies going to take action, investigate where it came from, who's behind it? dapat lang ang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon, kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Thank you. Okay. Ma'am, naidulog na po ba ninyo o ng palasyo sa NBI na hiniling na po ba ninyo na imbestigahan na nila? Nabanggit ko kanina sa isang interview, kung hindi ako nagkakamali sa inyo yata. Pero ma'am, Sa unang hirit. yes, sinabi nyo na dapat lang nilang imbestigahan. Pero yung dinulog nyo na sa kanila, yung problema, meron na bang ganun, ma'am? Hindi kailangan idulog. Mabilis ang NBI umaksyon. Alam naman nila kung ano nangyayari sa gobyerno natin at sa ating kapaligiran. So, without even an order coming from the President, the NBI is mandated to investigate this matter. And nag-respond na po ba sila doon sa pahayag ninyo na ganyan? So far, may naipaabot na sa inyo na we will take action. Ganon. Nararamdaman ko na mag-a-action sila. Dahil lalong-lalo na nadidinig nila ngayon ang press briefing natin. Okay. Thank you, ma'am. Okay? At bago po tayo magtapos, ulitin po natin, kahapon ay meron na iwan na mga numero na hindi masyado na-explain patungkol po doon sa unemployment rate. Pero dahil po medyo doubt, hindi nagtutugma ang mga numero ng PSA at ang ating report, minabuti natin, of course, na gawin ang ating assignment para maipabatid din sa taong bayan kung saan nagkakaroon ng conflict. Unahin po natin, although na-explain ko na po ito kahapon, privately, with all of you. Private, pero all of you. Okay? Yung po sinasabing 4.2%, na binanggit po natin. Average number po ito from January to November 2025. And based din po ito sa PSA's Labor Force
Service Survey. So, muli, yung 4.2 ay mula January to November 2025 average, no, unemployment rate. Yung 4.7 na kinuha ng DepDev ay based din sa PSA's report, pero ito ay mula sa specific period, January, April, July, and October 2025. At yung 4.7% ay from January to December 2025, estimated annual na average, estimated annual for December 2025. Okay po, yung 4.4 naman na tinatanong sa atin, ito naman po ay monthly, no? Average number, rather, it's the monthly rate for only the month of November 2025. So yun po yung pagkakaiba ng mga numero na ating nai-report. Maraming salamat. Nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.